Pero yung pagsasampa ng mga pulis ng kaso laban kay Inday, masyado naman silang pa-victim. Masyado naman silang pa-victim. Yung pulis na nagdemanda laban kay Vice President Inday Sara Duterte, sa tingin ko, inunahan lang niya yung maraming kasong seemingly ay darating sa kanyang daan. Dahil kitang-kita naman sa camera, iipitin niya nung pulis na yan ng pintuan ng ambulansya si Vice President Inday Sara Duterte. Iipitin niya. Si Inday dapat na magdemanda laban sa kanya. Pero mukhang tinatawanan lang sila ni Vice President Inday Sara eh. Siya ang ano yung ginaso niya? Ano po? Assault, disobedience, and anti-terror. Anong disobedience doon? Anong disobedience doon? Hinayjack nga nila yung biktima eh, yung pasyente eh. Hinayjack nga nila, dapat nga si Atty. Lopez ang magsampa ng kaso eh. They were practically crying for help. And apparently in the statement of Atty. Lopez or Vice President Inday, for 3 hours, unmindful yung mga pulis na nandoon. They failed to render assistance to one who is seeking immediate medical help. Life and death situation si Atty. Lopez, hindi nila pinansin. Sila ang dapat kasuhan. Huwag silang pa-victim. And yung isa? Disbarment case na final ni Atty. Gadon. Huwag natin pansinin yun. Mahirap naman nagpa-file ng kasong disbarment yung isang abogadong disbarred. Kaya mo na yun. Kaya mo na yun. Non-entity yun. Kayang harapin ni Vice President Inday yan. Thank you.